Lolo Marsing Mark Tiuhin Pedro, 10 taong gulang ako nung unang punta ako sa palaisdaan ng aking lolo. Pinipilit ako ng sarili kong ina na pumunta doon upang kamustahin ang aking lolo at masamahan siya dahil wala pa namang pasukan nun. Kaya enemen ay wala akong magawa kahit na ayaw ko dahil di ko enemen kabisado ang lugar. Doon at wala rin akong mga kaibigan o magiging kaibigan, man lang dahil ang lugar na tinitirhan ng aking lolo ay isang palaisdaan, nasa loob-looban ng kakahoyan. Kailangan mo pang bumiyahe ng 20 minuto upang makapunta doon sa mismong kubo niya. Nakatira kasi ang aking lolo Marsing sa may bandang Tagum Davao del Norte. May palaisdaan kasi kami doon kaya doon na siya nakatira at ako ay laking Davao. Dito ako nag-aaral ng mga panahong yon. Ito na ang araw na pupunta ako doon, iyak ako giiyak kasi ayaw ko, pero wala na akong nagawa. Pagkarating namin doon sa mismong kubo ng aking lolo, ay nagmano o nag-abot kamay na muna ako habang ginagawa ko. Yun may ibinulong ang aking lolo. Sabi niya, "Apo, pumunta ka sa may bandang likuran at hingin mo kung ano ang pakay mo rito." Kaya agad ko ito sinunod, kahit ako ay naguguluhan. Tanong ko sa isipan ko, bakit ganon, bakit kailangan ko pang magpaalam? At kanino enamen? Sinabi ko naman kaagad ang aking mga kailangan, mga malalaking alimango at iba pa. Pagkatapos nun ay bumalik na ako. Pagkabalik ko ay wala na sila mama para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dahil hindi man lang sila nagpaalam, sinubukan ko silang habulin ngunit umaapaw na ang tubig sa may tulay. Kaya't umiyak na lang ako at natulog. Kalaitnaan. Ang gabi, 12 a.m., nagising ako nung mga oras na yon dahil may narinig akong nahulog sa tubig. Pagtataka ko bakit? Dahil kami lang ni Lolo Marsing ang nakatira dito ang tiyuhin, kung si Pedro NMN ay nasa kabilang palaisdaan din. Kaya ako ay nagtaka, hindi ko na kinayang silipin ito at itinakip ko kaagad ang aking kumot upang hindi na matakot. Ngunit hindi mawala sa aking isipan ang paglagapak ng tubig, kaya ay aking pinuntahan. Pagkakita ko, ang aking lolo pala iyon at ang tiyuhin kong si Pedro. Nagtataka ako ba't ang aking lolo ay basang-basa at ang tulay ay nawasak para bang mabagsakan ng kung anong bagay. Tinanon ko kaagad kung ano ang nangyari. Tio Pedro, na paano po si lolo? Pedro, wala anak, lasing lang ang lolo mo, kaya nahulog sa tulay, sige na matulog ka na doon. At agad ko namang sinunod yon dahil inaantok na rin ako. Pagka umagahan, pagka gising ko ay bumungad agad ang aking lolo. Tinanong ko kaagad siya kung ano ang nangyari. Bakit di ako mapakali? Mark, Lo, napano po ba kayo kagabi? Okay lang po ba kayo? Lolo, o apo, okay lang ako. Nagtataka ako dahil kahit isang sugat o kalmot man lang ay wala si lolo. Agad ko namang pinuntahan ang tulay na kanyang binagsakan. Ako'y nabigla na may pagkatakwim dahil hindi ko na maitsura ang tulay na yon at posibleng walang galos si lolo.